Magandang buhay mga katiyats. Ito ay naikwento ko na noon ang tungkol sa isang treasure hunter na nagukay at natamaan niya na ang eksaktong digging spot, ngunit kulang siya sa lalim at siya ay bumitaw, umuwi, iniwanan ang hukay na kunti na lamang ang natira para maabot niya na yung hinuhukay niya. Mababaw pa naman ang pagkabaon kasi precious stones lamang ang nakabaon. Ito yung marker na yun, ang triangle na mayroong bilog sa gitna sa niyog. Okay, kakaiba ang marami kasing kahulugan itong triangle. Kapag sa bato na itatak ito, iba naman ang kahulugan. At sa punong niyog ay magkaiba rin sa bawat rehiyon, sa bawat region. Halimbawa, sa Davao ay kakaiba ang meaning ng triangle kumpara dito sa Surigao. At doon naman sa Luzon, kakaiba ang meaning ng triangle na may bilog sa gitna. So yan ang problema sa treasure kasi hindi iisang kahulugan sa isang meaning. Okay, so eto si Katiets. Nagukay siya ng okay naman ang kanyang opening ay nasa 2.5 meters kwadrado ang ginawa niya, at pagdating niya sa 2 meters ay ito ang nakita niya, itong mga bato na nakabanig, nakalatag. Kwadrado rin ang pagkalatag nito at hindi yan bato na itong natural shape kundi binasag-basag, sadyang binasag-basag. Ito yan, oh, basag-basag ang bato at nilagay siya na pakwadrado. Yun pala, ito ay may kahulugan. Okay, at dahil hindi niya alam ang kahulugan, tinanggal niya lahat ng bato, nilagay niya sa ibabaw at nagukay pa siya muli. Okay, mayroon ding gamit kasi ito siya. Meron siyang detector at yung na-detect pala nun ay yung mga bato na nakalatag kasi highly mineralized. Okay, kaya dito na-detect niya. Ang layo ng na-detect niya ay 2 meters lang mahigit, 2.5 meters, hindi umabot ng 3 dito sa harapan ng triangle sign na ito. Okay, dyan din siya nagukay kasi walang bato dito sa harapan, wala, at itong niyog sa likod ito ay wala ring marka. Kaya sabi niya dahil may dot ay dito talaga yan sa harap. So tama siya. Eksakto, bingo talaga ito. Okay, kaya nag-start na siya sa pagukay dito hanggang dumating siya sa 2 meters. At pagdating niya sa 2 meters, ito na yan, 2 meters na bali ito, ay na-encounter niya na itong mga biyak-biyak, sadyang binasag-basag na mga bato. Yun pala, ang kahulugan nito ay dahil sa bato siya, ang kahulugan niya ay precious stones. Ano bang klaseng precious stones ito? Okay, ang kahulugan pala niyan sa nagbaon niyan ay gumawa siya ng replika. Mga unprocessed diamonds. Unprocessed diamonds parang mga bato lang yung tingnan pero maliliit. Maliliit pa sa ating kamao. Kaya diamonds pala ito na raw or uncut, pero malalim pa. Kaya ito, natanggal niya lahat ng bato, tinapon niya pa itaas at nag-umpisa siyang magukay. So ito na, malalim na. Dito niya nakuha yung mga bato na nakalatag. Ang ano ng bato ay 5 feet by 5.
ang sukat ng pagkakwadrado ng mga bato ay 5 feet by 5. Yun pala, dito kumuha ng code ang nagbaon sa 5 by 5 feet. So 25 feet. Yan, ito palang 25 feet. Minultiply niya ang 5 by 5 na side ng laki ng nilagay diyan na nakakwadrado na bato dito. Kaya si Katiets, dahil natanggal niya ang mga bato diyan, ay nagpatuloy siya. At umabot na siya kanina 2 meters yun. Ngayon umabot na siya sa 5 meters ang lalim. Pero wala pa rin. Yun ang problema niya. Sabi niya, niluloko yata tayo. At nang i-detect niya, ay wala nang ma-detect. Walang nag-detect. Kasi ang susunod niyan, sa baba pala nito, ayun na yun. Okay, dahil sa wala nang nag-detect kasi nandito lang ang detection sa mga basag na bato kasi mineralized rock. Ay ito, umakyat siya, umahon siya. Sabi niya, uwi na lang ako. Niloko ako ng sign, baka nakuha na yan. Kasi walang detection. Kasi ang narito sa baba ay raw diamonds. Alam naman natin, ang diamonds ay crystal yan, so hindi siya mag-detect sa metal detector. Okay, itong nakalagay kasi dito sa ko illustration ay golden Buddha. So diamond ito, hindi ito golden Buddha. So walang detection kaya umuwi siya. Ngayon, nahiringan daw ito o narinig ng isang veteran na treasure hunter na may alam tungkol sa, kasi naikwento niya sa mga kaibigan niya na meron siyang na hukay na binasag-basag na bato na nakalatag na kwadrado. Ngayon narinig ito ng veteran treasure hunter at binalikan ang kanyang hukay. Okay, kaya alam ng na minultiply niya yung 5 by 5 equals 25 feet. Okay, so 8 meters. Ang 25 feet ay 8 meters mahigit. So kanina nang sumurinder siya, ang hukay niya ay nasa nasa 5 meters pa. Kaya kulang pa siya ng 3 meters. Kaya pagdating ng 8 meters ay ito na yun to. So 5 meters pa lang, umuwi na siya kasi walang detection. Malinis na ang kanyang hukay, wala siyang nakitang mga buti o basag na plato, kaya umuwi siya. At swerte ng sumunod kasi ilang na lang ba hukay, 3 meters na lang ang hinukay ng sumunod. At nakita niya itong mga ito yung processed diamond, pero yung nakita dito ay unprocessed. Ibig sabihin itsurang bato. Kaya kung makakita kayo ng mga ganito na diamonds sa ilalim ng lupa na process na, yan, imposible yan na ganun. Kasi kung mga processed diamonds, nilalagay na yan sa box para magiging safety siya. Kasi process na siya, mahal na siya kasi na-process na. Pinorma na siya. Ang diamond ay hindi ganito. Kapag nasa minina mo pa yan, ay bato lang yan tingnan. Ito yan, no? Ito yung mga diamonds. Bato lang siya tingnan. Kaya ingat kayo sa paghukay nyo. Baka magkahukay kayo ng banga o ng box. Tapos ito yung makita nyo ng mga bato. Tapos magtaka kayo, ano ba itong mga bato na ito? Itong mga bato na ito, kapag nasa lupa yan, marumi yan. Dumidikit yan ng mga putik. Kaya hindi mo talaga mahalata na siya ay diamond hanggang hindi mo mahugasan. At kapag mahugasan mo na, diyan lalabas na ang kanyang kinang. Glitters na siya. Lalo na pag matamaan ng light, plus light sa gabi,
ay magliwanag siya kasi diamond. Ito rin yung ibang klaseng unprocessed diamonds na dumikit sa mga bato. By the way, ang mga diamonds na natural ay matagpuan lamang sa 7 kilometers down below. So 7 kilometers, yan. Ilang metros ba yan? So 7,000 meters. Ganito na mga diamond yon, yung unprocessed. Kasi na-produce yan sa mantle ng Earth na mayroong 1,000 degree Celsius na init. At doon na-form ang diamond dahil sa init ng Earth. At hindi kayo makakita ng natural diamond sa lalim lamang na mga 10 meters. Hindi. Pero kung ang lugar ay mayroong sumabog na bulkano, example sa Pinatubo, pwede kayong makapulot doon ng diamond sa labas. Kasi sinama yun sa pagsabog, sumama yun sa pagsabog ng lupa. Galing sa kinakailaliman ng bulkano, ay sumabog siya, pumutok, kaya lumabas. Kaya pwedeng may mga diamond sa sumabog ng mga bulkano. Okay, ito rin yung isang sample. Tumikit yung mga maliliit na black diamonds sa bato, pero sabi ko na 7 kilometers underground ang mga ganyan na raw diamonds. Pero sa Yamashita ay mababaw lang kasi baon lang yon. Ito naman ang black diamonds, parang bato lang siya tingnan, pero kapag na-process na yan, pinakintab yan, ay napakamahal ng black diamonds. Okay, so ito yung ating kwento, mga ka-TH, tungkol sa treasure hunter na iniwan ang kanyang hukay, sumurrender at umuwi. At ibang nakinabang sa kanyang na-decode o na-analyze na eksaktong digging spot. Eksaktong-eksakto. Ang kulang lang kasi sa kanya ay pasensya. Dapat pinagplanuhan niya pa kung ipagpatuloy, pero wala tayong magawa. Hindi talaga sa kanya yon. Sabi nga, kung para sa'yo ay sa'yo, at kung hindi para sa'yo, hindi ibibigay. So swerte-swerte lang talaga ang mga ka-TH ng treasure hunting. Ito ay totoong istorya ng aking father at ginawan ko ng video para pamarisan nyo at makuhaan nyo ng leksyon. Okay mga ka-TH, hanggang dito na lamang ako, kay magpapaalam na. Maraming salamat, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag nyong kalimutan i-subscribe ang channel na ito para palagi kayong updated sa mga uploads. Salamat!